Isa sa mga pangarap ko ang marinig ang istorya ko ng pag-ibig sa Papa Dudut Stories kaya heto ako. Hindi nagdalawang isip na sumulat sa iyo. Ewan ko ba pero gusto ko talagang i-share ang love story namin ng special someone ko sa inyong mga tagapakinig na bagamat maraming pagsubok ang dumating sa amin ay masasabi naming masaya ang kinahinatnan. Siya nga pala ako si Irma, nasa late 30s na sa ngayon. Isang negosyante pero devoted wife. Papa Dudut, nagsimula ang kwentong pag-ibig ko nang makilala ko si Kellen. Maraming taon na ang nakakalipas. Magkaibang university ang pinanggalingan namin pero nagtagpo kami noon nang maglaban ang university namin sa intercollegiate debate. Nagkataong magkalaban kami noon. Yun nga lang ay natalo ang university namin dahil sadyang magaling sa debate si Kellen. Meron ding mga unexpected na pangyayari ang naganap kung saan ay nagbigay daan para maging close kami ni Kellen. Papadudot mula sa isang mayamang angka ng mga Chinese businessman si Kellen. Pero hindi yun naging hadlang para maging close kaming dalawa. Mababait sa akin ang mga magulang ni Kellen at lalo pa nila akong nagustuhan. Dahil magaling daw akong humawak ng pera at saka madalas nilang sabihin sa akin na mukhang swerte daw ako sa negosyo. Samantala ay nagpatuloy ang pagkakaibigan namin ni Kellen hanggang sa mauwi sa developan. Ang lahat papadudot. Isang gabi habang nag-aabang ako ng masasakyan ay may humintong kotse sa aking harapan. At nagulat ako nang makita kong si Kellen ang nagmamaneho. Agad siyang nag-offer sa akin na ihahatid niya ako sa aking bahay. At dahil nga gabi na at wala na akong masakyan ay agad ko nang pinatulan ang alok niya. Ang ganda naman ng kotse mo. Hulaan ko milyon ang halaga ng kotse mo, no? Mga kong sabi sa kanya habang binubusisi ang ilang features ng kanyang luxury car. Well, iba na talaga ang anak mayaman. Sa totoo lang sinimplihan ko na lang tong sasakyan ko. Ayaw ko nang masyadong mag-aarbo, sagot naman niya sa akin. Nga pala, nabalitaan ko na binili ka raw ng papa mo ng condo unit sa Makati. Minsan naman isama mo naman ako dun sa condo mo. Excited kong wika sa kanya. Oo ba, once na matapos lang ang pag-aayos ng condo ko ay isasama kita ron. Maglalaro tayo ng computer games doon, sabi pa niya sa akin. Nga pala, nangihinayang ako at hindi ako nakadalo sa debut mo. Alam mo naman nasa ibang bansa pa ako ng mga panahong yon, sayang talaga. Ay naku, wag ka nang manghinayang pa doon. Nakabawi ka rin naman sa akin. Ang ganda kaya ng regalo mo sa akin, heto nga suot-suot ko pa. Sabay turo sa sinasabi kong regalo niya sa akin na suot-suot ko. Isang 24 karat na gold necklace na may Irma na nakaukit sa pendant. Since 18 ka na, pinayagan ka na ba ng mga magulang mo na mag-boyfriend? Seryosong tanong niya sa akin. Oo pero sabi ni Itay unahin ko muna ang pag-aaral ko. Sagot ko naman sa kanya. Ikaw ba meron ka na bang girlfriend doon sa Amerika? Usisa ko pa. Napangiti lamang siya sa aking tanong. Ako? Wala akong naging girlfriend doon. Pero meron akong prospect na girlfriend. Maya-maya'y sabi niya sa akin. Na-curious naman ako at nakaramdam ng excitement. Talaga ba sino naman niyang prospect girlfriend mo ha, Kellen? Tanong ko sa kanya. Maya-maya'y nakita kong sumeryoso ang mukha ni Kellen. Kung sabihin ko sa iyo na ikaw ang prospect girlfriend ko. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Ha? Seryoso ka? Kung manliligaw ako sa iyo, sasagutin mo naman ba ako? Usisa pa niya sa akin. Agad naman akong sumagot. Depende kung magpapakapagod ka, baka sagutin pa kita. Okay, basta bukas ha. Magsisimula na akong manligaw sa iyo. Ginaganahang sagot niya sa akin. Natawa lamang ako sa reaksyon ni Kellen. Bahala ka na sa buhay mo.
Tingnan natin kung mapapasagot mo ko. Sabi ko pa sa kanya. Papadudot inaamin ko na nagkakagusto na ako kay Kellen kaya hinayaan ko siyang manligaw sa akin. Doon ay nakita ko ang mga efforts niya. Naramdaman ko na sincere siya sa panliligaw sa akin. Kaya hindi naglaon ay sinagot ko rin siya, papadudot. Hindi ako nagkamali sa pagsagot kay Kellen dahil naging masaya ako sa piling niya. Naramdaman ko na mahal niya ako. At nakita ko kung gaano ako kahalaga sa buhay niya. Pero syempre, hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay masaya kayong dalawa. Isang araw ay muling nagpresenta si Kellen na hihatid ako sa aking bahay. Pero bago niya paandarin ang kotse ay meron siyang kinuhang bagay mula sa likod ng driver's seat. May ibibigay muna pala ako sa iyo. Heto, wika ni Kellen sabay bigay niya sa akin ang kanyang hawak na regalo. Ano to? Ang laki naman ito. Picture frame ba to? Talagang nakabalot pa talaga ng gift wrapper. Na-excite kong wika sa kanya. Buksan mo na lang. I'm sure matutuwa ka. Sinunod ko naman ang sinabi ni Kellen at pagbukas ko ng regalo ay namangha naman ako sa laman noon. Ay ang ganda naman ito, sabi ko, referring sa portrait ko na iginuhit ni Kellen. Isang buwan ko rin ginuhit yan ha. Ano, nagustuhan mo ba? Tanong niya sa akin. Oo Kellen, sobrang nagustuhan ko to, grabe. Kuhang-kuha mo yung bawat detalye ng mukha ko. Ang ganda talaga ng pagkakadrawing mo. Sobra. Amazed na amazed kong sagot sa kanya. Speechless talaga ako sa talent mo, Kellen. Alam mo sana, nag-fine arts ka na lang. Suggestion ko pa sa kanya. Fine arts talaga ang gusto kong kuning kurso kaso sina mama at papa pinipilit akong kumuha ng business management. Kasi di ba nga ako ang kaisa-isang magmamana ng mga negosyo nila. Tugon niya. Pero mukhang ayos naman sa'yo. Obserbasyon ko. Oo naman, naintindihan ko yung mga magulang ko. Kung fine arts ang kukunin ko paano na yung negosyo namin? Sayang din naman yun. At saka masarap ding mag-manage ng sariling negosyo. Biruin mo ikaw ang boss. Dagdag pa niya. May ba tayo? Kumusta naman ang studies mo? Sobrang stress ako lately kasi ang daming projects na dapat tapusin. Ilang gabi na nga ako nagpupuyat Sagot ko. Ikaw napapansin ko sa'yo, mukhang hindi ka stress sa studies mo. Hindi ba nagpapaproject ang school ninyo? Actually marami din kaming mga projects pero maaga kong ginagawa kaya heto, maaga kong natatapos. Naisubmit ko kaagad bago mag-midterm exam. Kwento naman niya sa akin. Nakaramdam naman ako ng kaunting inggit dahil bukod sa matalino nga si Kellen ay magaling ang kanyang time management. Naku buti ka pa. Hindi ka nagka-cramming. Irma, since tapos naman ang midterm exam ninyo, what if kung tulungan na kita dyan sa mga projects mo? Ilang beses ko na kasing nagvo-volunteer kaso ayaw mo. Mungkahin niya sa akin. Hindi naman sa ayaw ko pero nakakahiya kasi. Ayaw ko namang samantalahin ng boyfriend ko Nahihiya akong katwiran sa kanya. Isipin mo, madaling matatapos yung mga projects mo at dapat na isubmit before midterm. Masyado ka na kasing pagod na pagod at bilang boyfriend mo, naawa ako sa iyo kapag nakikita kitang ganyan. Concern niyang wika sa akin. Sige na Irma, I insist. Para din naman sa iyo to Napahinga na lamang ako ng malalim at na-appreciate ang chivalry at volunteerism ni Kellen. Okay sige, ikaw ang bahala. Don't worry, pareho naman tayo ng kurso na kinukuha kaya alam ko kung paano tapusin ang mga projects mo. Paniniguro niya sa akin. At yun nga papadudot si Kellen ang tumulong sa akin at naging kasama ko sa tuwing na-stress ako dahil sa matinding demand ng college life. Matyaga niya akong tinutulungan sa mga projects at term papers na nire-required sa amin. Minsan naaminin ko na nahihiya rin ako sa aking boyfriend dahil meron din siyang college requirements na dapat ay ayusin pero palaging sinisigurado ni Kellen
sa akin na masaya siyang tinutulungan ako sa aking pag-aaral para makamit ko nga ang aking pangarap. Ngunit Papa Dudut, dumating din sa punto na kailangan kong harapin ang katotohanan na hindi lang ako ang may pangarap na makapagtapos ng pag-aaral, na kailangan din niyang asikasuhin ang kanyang sariling buhay. Irma, may sasabihin pala ako sa iyo. Sa next school year sa ibang bansa na akong mag-aaral ha. Inform niya sa akin isang araw habang namamasyal kami noon sa isang park. Siyempre sobra akong nalungkot nung narinig ko yon. Paano na tayo? Iiwan mo na pala ako. Parang gusto kong umiyak ng mga sandaling yon. Kung pwede lang pigilan siya ay gagawin ko. Huwag ka nang malungkot. Sabi ng mga magulang ko pag-aaralin daw nila ako doon para na rin sa kinabukasan ko. Sa totoo lang tutol ako kasi mawawalay ako sa iyo kaso wala akong magagawa, paliwanag niya sa akin. Hindi ko naman napigilang umiyak sa harapan niya. Irma, please. Huwag ka nang umiyak. Pag-aalo niya sa akin. Hindi naman ako mawawala ng communication sa iyo. At saka makakasigurado ka sa akin na kahit na doon ako mag-aral babalikan kita. Hindi kita ipagpapalit sa kahit na kanino. Ikaw lang ang mahal ko, Irma. Paniniguro niya sa akin. Nang marinig ko yon, Papa Dudut, ay nakaramdam ako ng assurance kaya tumigil na ako noon sa pag-iyak. May papangako mo ba sa akin na hihintayin mo ko? Kasi ako nangangako ako sa iyo na babalikan kita pagkatapos lang ng pag-aaral ko doon. Aniya. Tumango naman ako bilang sagot sa kanya. Oo, nangangako ako na hihintayin kita hanggang sa pagbabalik mo. Muling nagpatuloy si Kellen para ingkampante ako. Basta isipin mo lang ha, para din sa kinabukasan natin ito, ang pag-aaral ko sa ibang bansa. Pagbubutihin ko ang pag-aaral ko doon para kapag nagpakasal na tayo maganda na ang buhay na maibibigay ko sa iyo. Yun ang pangakong binitawan niya sa akin. Papa Dudut, doon ay hindi ko maiwasang malungkot, lalo na nang tumuloy si Kellen sa Amerika para mag-aral. Simula noon ay hindi ko na naiwasan ang umiyak lalo na kapag nami-miss ko ang aking boyfriend. Pero kahit na nasa ibang bansa at busy sa kanyang pag-aaral ay ipinakita pa rin sa akin ni Kellen na mahalaga ako sa kanya. Madalas ang communication naming dalawa sa internet, lalo na sa mga social networking sites. Madalas din niya akong tawagan ng long distance at hindi niya alintana na malaki ang binabayaran niya sa pagtawag kasi ang importante lamang sa kanya ay makausap ako. Papa Dudut, for 5 years ay ganoon ang naging takbo ng relasyon namin. Na kahit long distance ang relasyon namin ay masaya pa rin kami. Hindi namin namalayan ang takbo ng panahon. Samantala isang araw sa ospital kung saan ay nagpapacheck up ako ay hindi ko akalain na isa palang sorpresa ang bubulaga sa akin. Irma, tawag sa akin ng boses ng isang lalaki. Paglingon ko ay laking tuwa ko na si Kellen ang aking nakita. Kellen, umuwi ka na pala? Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Natutuwa at halos naiiyak kong sabi ng sandaling yon. Saka anong ginagawa mo rito sa ospital? Tanong ko pa sa kanya. May binisita lang ako, ikaw? Nagpapamamogram ako nananakit kasi itong dibdib ko. Baka kasi magkaroon ako ng breast cancer since nasa lahi namin yun. Eto buti naman at nag-negative ako, paliwanag ko pa sa kanya. Mabuti naman kung ganun, tila pagod at malungkot niyang wika sa akin. Pero Kellen, bakit hindi mo naman sinabi sa akin na uuwi ka na? Sana man lang ay nasundo kita sa airport. At saka kung hindi tayo nagkita dito akalain ko na nasa Amerika ka pa. Wika ko sa kanya na may kaunting pagtatampo. Pasensya na Irma. Gusto lang sana kitang sorpresahin. Paliwanag niya sa akin. Ngunit ang hindi alam ni Kellen ay naobserbahan ko na siya. Simula nung kaninang magkaharap kami.
at may napansin akong kakaiba sa kanyang itsura at kilos. Ayos ka lang ba, Kellen? Concerned na tanong ko sa kanya. Mabilis namang nagpaliwanag sa akin si Kellen. Ayos lang ako. Matamlay lang ako kasi alam mo na, pagod ako eh. Samantala'y huminga muna ako ng malalim bago muling nagsalita. Sige basta masaya ako ngayon kasi bumalik ka na ng Pilipinas. Yun na lamang ang sabi ko sa kanya. Sa kabilang banda ay tumungo kami sa fast food para kumain at magkwentuhan. Pero hindi talaga ako mapakali sa itsura at kilos ni Kellen. Kaya muli ko siyang tinanong, Papa Dudut. Kellen, for 5 years, ang daming pinagbago ng itsura mo. Panimula ko sa kanya. Huwag ka magagalit ha, Kellen, pero sa payat mong yan, iisipin kong may sakit ka. Obserbasyon ko sa kanya. Na agad naman niyang tinanggi. Naku Irma, wala akong sakit. Diet lang talaga ako ngayon. Insist niya sa akin para hindi na ako mag-alala sa kanya. Talaga? At that point, Papa Dudut ay nakaramdam ako ng kaba. Kutob ko kasi may inililihim sa akin ang aking boyfriend. Ikaw rin naman malaki ang pinagbago mo. Mas lalo kang gumanda. Puri niya sa akin. Para mabago ang malungkot at nag-aalala kong mood. Napangiti naman ako sa kanyang sinabi. Ikaw talaga, binobola mo naman ako. Tulad ng pinangako ko sa iyo, hindi ba? Pagkatapos ko ng pag-aaral ko ay babalikan kita. Kaya heto ako. At kasabay nun paano ko ba sasabihin? Irma? Medyo nahihiya siya that time. Kaya hindi niya maituloy ang sasabihin. O kaya mo yan, dali, sabihin mo na. Pag-cheer ko sa kanya. What if magpakasal tayong dalawa? Hindi ba sa chat pa lang natin noon sinasabi ko na sa iyo na pag uwi ko magpapakasal na tayong dalawa? So ano? Tanong niya sa akin. Nag-isip-isip ako sandali at pagkatapos sa isang desisyon ang aking ginawa. Why not? Total naman ay pareho tayong nakatapos at stable na rin tayong pareho. So tinatanggap mo ba ako bilang asawa mo? Oo naman Kellen. I love you at kumpiyansa ako na ikaw ang lalaking gusto kong makasama sa panghabang buhay, sagot ko sa kanya. Salamat Irma. Sana bago matapos ang taon na ito magpakasal na tayong dalawa. Pagkatapos noon ay nanaig ang katahimikan sa amin ni Kellen sa loob ng ilang minuto. Mamayang kaunti muli siyang nagsalita Papa Dudut. Pero sa pagkakataong yon ay nagtutunog cryptic yon. Irma basta palagi mong tatandaan ha. Na kahit na anong mangyari ikaw at ikaw lang ang mamahalin ko. Ikaw lang ang gusto kong mapangasawa. Sana bigyan ako ng Diyos ng mahabang buhay para makasama pa kita. Bakit naman ganyan ang mga pananalita mo? Concern kong tanong sa kanya. Pero as expected ay hindi niya yon sinagot at iniba niya ang usapan. Sasabihin ko na kina mama at papa na nagpaplano na tayong magpakasal para naman mapagplanuhang maigi yung pamamanhikan ko sa mga magulang mo, aniya. Pagkatapos noon ay nanaig na ang katahimikan sa amin hanggang sa pag-uwi namin. Papa Dudut, labis ang pasalamat ko noon sa Diyos kasi umuwi ng ligtas si Kellen ng Pilipinas. Nagpapasalamat din ako noon kasi kahit na magkalayo kaming dalawa ay nanatili siyang faithful sa akin at mahal na mahal pa rin niya ako. Papa Dudut, simula noong umuwi siya ay walang araw at gabi kaming naging malungkot. Lahat ay masasaya. Agad din naming pinagplanuhan ang aming kasal at sa puntong yon ay alam ko na kami talaga ang tinadhana ni Kellen. Siya na ang lalaking mapapangasawa ko at makakasama ko sa panghabang buhay. Papa Dudut, habang pinaplano ang kasal namin ni Kellen ay wala namang kaming naging problema. Naging maganda ang daloy at parang umaayon talaga sa amin ang tadhana. Nagkasundo ang mga magulang namin ni Kellen sa lahat ng bagay lalo na sa magiging motif ng kasal namin.
Pero papadudot habang maganda ang preparasyon ng kasal namin ni Kellen ay siya namang pag-aalinlangan ko sa kalusugan ng fiancé ko. Napapansin ko na madalas siyang manghina. Bagamat madalas sabihin sa akin ni Kellen na okay siya at wala siyang sakit ay hindi ako naniniwala, papadudot. Nararamdaman ko noon na may inililihim siya at ng mga magulang niya sa akin. Hanggang isang araw ay nalaman ko rin ang katotohanan mula sa mga magulang ni Kellen. Nang malaman ko yon ay nalungkot ako, pero on the other hand, alam ko na hindi pababayaan ng Diyos si Kellen. Samantala ay nag-decide na rin po akong sabihin sa fiancé ko ang aking natuklasan. Kellen, alam kong may nililihim ka sa akin. Nasabi na sa akin ng mama mo pagtatapat ko sa kanya. Nakita ko namang huminga ng malalim si Kellen bago nagsalita. Okay, I'm sorry. Hindi mo dapat nilihim yung sakit mo sa future wife mo. Pagpapatuloy ko na may kaunting hinanakit. Pasensya ka na. Ayaw ko lang kasing mag-worry ka sa akin eh. Ang sabi pa ni Kellen. Pagkatapos ay nilambing niya ako para mawala na ang aking pagtatampo. Pero sa puntong yon ay napaiyak na ako. Kellen, dapat sinabi mo sa akin ng maaga para naman nakatulong agad ako sa iyo. Alam mo, ilang buwan din akong nag-worry sa iyo. Kung hindi pa sinabi sa akin ng mama mo ang totoo ay hindi ko pa malalaman. Kellen, kung ano man ang problema mo problema ko na rin since malapit na tayong maging mag-asawa. Hindi mo dapat saluhin yan. Kailangan mo ng katuwang. Kellen, handa naman akong tumulong sa iyo. Hindi kita iiwanan. Sabay nating harapin ang pagsubok na ito, ang sabi ko pa sa kanya. Salamat Irma. Sorry talaga kung hindi ko nasabi sa iyo. Agad ko namang niyakap ang pinakamamahal kong boyfriend. Wala na yun sa akin Kellen, ang importante maagapan niyang sakit mo para gumaling ka kaagad. Gumanti rin siya ng yakap sa akin. Sa totoo lang ikaw lang ang nagpapalakas ng loob ko dahil sa iyo lumalakas ang kumpiyansa ko na gagaling ako sa sakit ko. Basta magtiwala lang tayo sa Diyos at gagaling ka. Pampalakas ko ng loob sa kanya. Samantala habang nagpapagaling siya sa kanyang sakit ay naisipan naming magtayo ng maliit na bakery. At dahil pareho kaming nag-aral ng baking sa TESDA kaya gumawa kami ng mga tinapay, cakes and sweets na alam namin. May isa nga kaming naimbento na cookies na pinangalanan naming Love. Mayroong Irma's Love at meron ding Kellen's Love. Soft, chewy cookies na may chocolate tidbits at marshmallow bits. At naging mabenta yon sa aming bakery. Samantala simula nung malaman ko ang tunay, nakalagayan ni Kellen ay hindi na ako umalis pa sa tabi niya. Lalo ko siyang inalagaan at minahal. Naroon ako palagi sa mga oras na kailangan niya ako. Palagi ko rin siyang pinagdarasal sa Diyos na sana'y gumaling na si Kellen sa sakit niya. At kahit na may sakit siya ay hindi ko kinakita ng lungkot si Kellen. Na siya namang nagpalakas at nagbigay ng pag-asa sa akin. O kumusta na ang baby ko? Tanong ko sa kanya habang nakakonfine siya noon sa ospital habang naghihintay ng kanyang operasyon. Eto ayos na ako, dumating ka na kasi. Despite of his condition ay masayang masaya pa rin ang aking fiancé. Kumain ka na ba? Tanong ko sa kanya. Pagkatapos ay ipinakita ko sa kanya mga dala kong pagkain. Meron kasi akong dala mga pagkain, especially mga sariwang prutas. Heto ilalapag ko lang dito sa mesa. Hindi pa, sagot niya sa akin. Anong gusto mo ritong prutas? Meron ako ditong mansanas, grapes, oranges, mangga, chiko. Pag-i-inform ko sa kanya. Gusto ko yung mansanas. Pero gusto kong subuan mo ko. Nakangiting wika niya sa akin. Naku ha, sige na nga. Kung hindi lang kita baby. Teka, nasa na ba yung panghiwa? Heto. Pagkakita ko sa maliit na plastic knife ay agad kong hiniwa ang mga mansanas at pinakain ko sa kanya. Salamat love ha, tuwang-tuwa niyang sabi sa akin. Kellen,
Ginagawa ko ang lahat ng ito para lumakas ka. Kaya sana naman ay magpalakas ka ha, para hindi na ako sobrang mag-alala sa iyo. Pakiusap ko naman sa kanya. Bakit? Hindi pa ba ako malakas sa lagay na ito? O tingnan mo, malakas na malakas ako. Napangiti lamang ako sa kinikilos niya. Ang cute kasi niyang tingnan. Kung malakas ka hindi ka na narito sa ospital no? Ay naku love naman, please magpalakas ka na. Para sa araw ng kasal natin magaling ka na. Ang sabi ko sa kanya. Oo naman love, I promise. Malambing niyang wika sa akin. Ipinagpatuloy ko ang pagsusubo ko sa kanya ng mga hiniwa kong mansanas hanggang sa may pumasok sa aking isipan. Ano kaya kung ako na lang yung maging kidney donor mo? Suggestion ko sa kanya. Irma, huwag. Kasi ayaw kong pati ikaw ay manghina rin. Alam mo ba, once na mayroong matanggal na organ sa katawan mo hindi na magiging normal ang takbo ng katawan mo. Naroon ang possibility na manghina ka. Ayaw ko nun. Huwag kang mag-alala at malakas ang kumpiyansa ko na makakahanap ako ng donor. Paliwanag niya sa akin. Pero in fairness Kellen hindi halata sa iyo na kailangan mo ng kidney transplant. Kung sa iba kasi yan nangihina na sila. Ngumiti ulit si Kellen sa sinabi ko. Pinipilit kong maging malakas at masigla para hindi mag-alala sa akin ng love ko. Alam mo Irma, isa sa mga nagpapalakas sa akin yung pagmamahal ko sa iyo. Sabi pa niya sa akin. Talagang may milagrong hatid ang pag-ibig sa buhay ng tao. Wika ko. Irma, basta pangako ko sa iyo, hindi kita iiwanan. Magpapagaling ako para sa iyo. Ikaw lang ang mamahalin ko kahit na anong mangyari. Yon ang mga salita niya na nagpalakas talaga ng loob ko. Papadudot naging positibo si Kellen sa buhay, mas lalo siyang naging masiyahin at lalo niyang nilakasan ang loob niya. Siguro'y dahil na rin sa ayaw niya akong makitang mag-worry, kaya ganon ang ginawa niya. Agad na naplano ang araw ng operasyon niya. Doon ay ipinakita ko kay Kellen na buwang suporta ng fiancé niya sa kanya. Samantala isang araw bago ang operasyon ay matagumpay na naidaos ang kasal namin. Maraming tawang dumalo. Mula sa mga kapamilya namin, kamag-anak, kaibigan, mga katrabaho at lahat ng mga taong naging bahagi ng buhay namin. Doon ay mas lalong kinakitaan si Kelly ng lakas ng loob para sa operasyon Papadudot. Habang nasa ambulansya ay nagkwentuhan kami ni Kellen tungkol sa mga masasaya naming memories, lalo na yung unang beses kaming nagkakilala. Yung araw na nagkabanggaan kami sa library ng school namin. Agad siyang nagsorry sa akin at tinulungang damputin ang mga gamit na nabitawan ko. Pero ang hindi niya alam, na love at first sight ako sa kanya. Kaya kahit na masakit ang katawan ko ay hindi ko nakuhang magreklamo at sa halip ay nagpa-cute pa ako sa kanya. Tawa ng tawa si Kellen nung binalikan ko ang alaala naming yon. Ading na love at first sight din siya sa akin. Irma, sa totoo lang ay kinakabahan ako sa operation ko. Maya-maya ay sabi niya sa akin. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Kellen, huwag kang kabahan, ang sabi ko sa kanya para lumakas ang loob niya. Basta kahit na anong mangyari, hindi mababali ang pangako ko sa iyo at sa Diyos. Na ikaw lamang ang mamahalin ko hanggang kamatayan, pangako niya sa akin. Oo, alam ko Kellen. Natuto pa rin mo yon. Pero isipin mo palagi na naghihintay ang asawa mo sa'yo, kaya lakasan mo ang loob mo. Huwag kang bibitaw. Paalala ko sa aking asawa. Hindi ako bibitaw. Ipagdarasal ko sa Diyos bago ako operahan na sana'y bigyan pa niya ako ng mahabang buhay para makasama ka. Kutob ko naman mukhang hindi ako pababayaan ng Diyos. Yun pa ang sabi niya sa akin na siyang nagpalakas lalo ng loob ko. At yun nga Papadudot, naging matagumpay ang naging operasyon ni Kellen. Madali siyang nakarecover dahil na rin siguro sa pagmamahal at mga panalangin ko sa kanya. 5 buwan ang lumipas simula nung maoperahan siya ay nagtungo kami ng Hong Kong para ipagpatuloy ang aming honeymoon. And guess what? Doon nabuo ang aming unang supling. Papadudot, simula noon ay naging masaya na ang buhay naming mag-asawa.
Magkasama kami sa lahat ng pagsubok na dumarating sa buhay namin hanggang ngayon. Papa Dudut, sa kasalukuyan ay 3 na ang anak namin at pinangalanan namin itong Rian, Chrysander at Nordan, kung saan ay pinagsama ang pangalan naming mag-asawa. Nagmamanage na rin kami ng bakery ngayon kung saan may 4 na branches na kami sa Quezon City at San Juan. Papa Dudut, sa ngayon ay wala na akong mahihiling pa dahil nasa akin na ang lahat, magandang buhay, mabait na mga anak at higit sa lahat ay isang mapagmahal na asawa. Papa Dudut, hanggang dito na lamang po ang sulat ko sa iyo. Hopefully mapili po ninyong i-upload sa Papa Dudut YouTube channel ang kwento naming mag-asawa. Anyway, wish ko na sana'y tumagal ang inyong programa and regards na lamang sa iyo at sa mga staff mo. Maraming salamat at mabuhay kayong lahat. Lubos na gumagalang, Irma. Maraming salamat din kay Irma sa pagbabahagi mo ng iyong nakakakilig at masayang kwento sa Papa Dudut Stories. Totoong mahiwagang pag-ibig, no? Kaya nitong baguhin ang isang tao. Kaya niyang palakasin ang taong may sakit. Dahil sa pag-ibig kaya nagkakaroon tayo ng pag-asa para lumaban. Dahil ayaw nating mawalay sa ating minamahal. Ang kwento nila Irma at Kellen ang magpapatunay na love heals. At nakita naman natin kung gaano na sila kasaya ngayon kasama ang 3 nilang mga supling. Isa na ngayon silang masaya at masaganang pamilya. At mga ka-online na nakikinig ngayon, huwag tayong panghinaan ng loob lalo na't kasama natin ang mga mahal natin sa buhay. Kung may pagsubok man sa iyong buhay, huwag matakot na lumaban ha dahil bawat araw nakasama mo ang iyong asawa at mga anak ay isang biyayang dapat mong ingatan. Muli, God bless sa inyong lahat. Huwag kalimutan na hanapin ang Gianna Vlogs at mag-subscribe. Yan po ang aming personal family vlogs. Sana po isuportahan po ninyo ang aming nakakatuwang mga vlogs na pinag-e-effortan po ang pagkaka-edit. Ganon din po ang Kaistorya Horror YouTube channel. Para po sa pang-araw-araw na upload ng mga nakakatakot na kwento. Ang sabi nila, ang pamilya daw ay isang regalo na nagtatagal ng panghabang buhay. Walang pamilyang perpekto. Naroroon daw ang pagtatalo at pag-aawayan. Pero sa huli ang pamilya ay pamilya. Ang pagmamahal ay laging nandyan. Nang mabasa ko ito ay napaisip ako. Parang hindi ko yata naramdaman ito sa aking pamilya. Nakikiusap ako na itago na lamang ako sa pangalang Ren. Isa ako sa mga regular na taga-subaybay ng inyong programa. Pero hindi talaga pumasok sa isipan ko na isang araw ay magbabahagi ako ng aking istorya ng buhay. Papa Dudut, ang totoo niyan ay natatakot akong malaman ng madla ang kwento ko dahil sensitibo ito at sigurado kung huhusgahan nila ang pagkatao ko. Pero dahil sa ako na lang ang mag-isa sa buhay at dahil sa sobrang bigat na ng dinadala ko sa dibdib ay gusto ko nang mailabas ito. Hindi ko alam kung may tuturing na malas ako pero kasi nasabi ko yon. Dahil simula pagkapanganak ko ay naramdaman ko nang parang walang nagmamahal sa akin. Kahit mismo ang sarili kong pamilya noon ay pinagkait sa akin yon. Hindi ko alam kung ano ang dahilan, kung kadugo ba nila ako o sadyang ampon lang. Simulat sa pool pa lamang ay hindi ko na kasi naramdaman na mahalaga ako sa kanila. At habang lumalaki ako ay siya namang paglayo nila sa akin. Samantala 16 years old ako noong inobliga ako ng mga magulang ko na maghanap ng trabaho. Okay lang yun sa akin dahil naiintindihan ko namang kailangan ng pamilya namin ng pera. Kaya wala akong sinayang na oras noon.
at naghanap ako kaagad ng trabaho. Pero sa kasamaang palad, Papa Dudut, ay nahirapan ako sa paghahanap ng trabaho. Dahil sa wala pa ako sa legal age. Kaya nauwi ako sa mga trabahong part-time. Una kong naging trabaho noon ay sa paggawaan ng taho. Pero nagkaroon ng maraming tanggalan ng empleyado pagkaraan ng 2 buwan. At isa ko sa mga natanggal. Tapos ay pumasok na rin ako sa construction kung saan ay matinding pagod ang aking dinanas. Pero dahil sa hindi regular ang aking trabaho, ay may pagkakataon talagang nagiging tambay ako sa bahay na siyang kinakainis ng aking mga magulang. Kaya naman sa tuwing nasa bahay ako ay daig ko pa ang alila kung utusan ng aking mga magulang. Ren, halika nga rito. Dali ang bagal. Narinig kong tawag sa akin ang aking ina. Halatang nauubos na ang pasensya nito. Inay, narito na po ako, ang sabi ko habang palapit kay inay. Bakit ba ang bagal mong kumilos ha? Kanina pa akong sumisigaw dito para tawagin ka. Ano ba kasi yung ginagawa mo sa itaas ha? Tanong niya sa akin. Pasensya na po kayo inay. Naglilinis lang po ako ng kwarto ni na Ate Donna at Kuya Andoy. Nililinis ko pong mabuti yon para wala silang masabi sa akin. Sagot ko. Siguraduhin mo lang na malinis yon. At saka ingatan mo yung mga gamit ng kapatid mo. Baka may mawala doon. Ikaw lang ang pagbibintangan namin. Napabuntong hininga ko. Huwag po kayong mag-alala doon inay. Iniingatan ko pong maigi yung mga gamit nila at saka wala pong mawawala doon. Hindi naman po kasi ako magnanakaw. Nako, kahit sabihin mo na hindi ka magnanakaw, nandiyan pa rin ang tukso. Lalo na at wala ka pa ring trabaho hanggang ngayon. Ay nako, kailan ka pa ba magkakaroon ng pakinabang sa bahay na ito? Buti pa sina Donna at Andoy. May ibinibigay sa aking pera. Samantalang ikaw wala. Sabi ni inay sa akin. Papa Dudut, aminin kong nasaktan ako sa sinabi ng aking ina. Dahil sa wala akong trabaho, kaya tingin nila sa akin na anumang oras ay pwedeng gumawa ng masama. Sa totoo lang ay madalas ko itong nararanasan sa kanila. Kapag may nawawala ako kaagad ang kanilang pinagbibintangan. Nung una ay nakukuha ko pa ang pagpasensyahan. Pero dumarating din ang panahon na parang gusto ko nang magalit. Pero naisip ko na wala pala akong karapatang magalit. Dahil para sa aking mga magulang, isa lamang akong palamunin. Inay, bakit po ninyo pala ako tinatawag kanina? Ano po bang ipapagawa ninyo sa akin? Tanong ko na lamang sa kanya at pinipigilan ko ang aking sarili na magalit o mainis. Heto, linisan mo itong mga pinaglutuan ko. Pagod na kasi ako. Bilisan mo at mamayang kaunti pagdating ni Kuya Andoy galing ng trabaho kakain na tayo. Si Donna naman pinagtira ko na lamang ng pagkain dahil mamaya pang 11:00 ang uwi noon. Sige na rin, ligpitin mo na yan, utos niya sa akin. Samantala'y napansin ko ang hapagkainan namin. Hinahati niyo na pala yung mga pagkain. 10 dito yung sa akin. Ayan yun sa'yo, sabay turo ng isang platong kakaunti ang laman. Inay, bakit po parang kakaunti naman tong ibinigay ninyo sa aking pagkain? Kumpara kina Ate Donna at Andoy. Nahihiya kong tanong. Tinitigan ako ni inay mula ulo hanggang paa, may halong panlilibak. Nagrereklamo ka pa dyan pues kung ayaw mo ng kaunting pagkain magtrabaho ka. Dinamihan ko yung mga pagkain ni na Donna at Andoy kasi nagtatrabaho sila. Sila ang mga nagbibigay ng pera sa akin. Ikaw, wala. Pasalamat ka pa at pinapakain ka pa dyan Sa narinig ko kay inay, ay parang gusto ko nang maiyak. Pero inay,
Sinisikap ko naman pong makahanap ng trabaho. Pagtatanggol ko sa aking sarili. Kaso walang bunga yang pagsisikap mo. Ilang beses ka na bang naghanap ng trabaho? Maraming beses na. Pero ano? Palagi ka na lang bagsak. Palagi na lang sablay. Buti pang mga kapatid mo. Wala pang isang buwan nakahanap na ng trabaho. Ay nako Ren, huwag ka na nga magreklamo dyan. Dali, gawin mo na yung pinapagawa ko sa'yo. Ang sabi ni inay sa akin na may halong panlalait. Papadudot hindi lang si inay ang nagtrato sa akin ng ganon. Maski si Itay at Kuya Andoy ay mababa ang tingin sa akin. Palagi nila ako nilalait, sinasaktan at kung ituring nila ako ay parang hindi nila tunay na kapamilya. O napakasakit pero hindi ko yon sinasabi sa kanila at sa halip ay kinikimkim ko na lamang ito sa aking sarili. Sa kabilang banda ay sari-saring trabaho pa ang pinagdaanan ko. Tulad ng pagiging helper, gasoline boy at kargador sa palengke. Pero sa kasamaang palad ilang linggo lang akong tumatagal. Kaya abot-abot ang pangiinsultong inaabot ko sa aking pamilya. Naghahanap ng janitor yung eskwelahang pinagwagwardyahan ko. Bala ko sanang ipasok si Ren doon para naman magkaroon ng trabaho. Yang batang yan. Hindi yung nakahilata lang dito buong magdamag. Narinig kong sabi ng aking ama kay inay. Sumabat naman si Kuya Andoy. Kaso Itay, ang tanong kaya po ba ni Ren ang trabaho? Hindi ba't namasukan siya bilang houseboy kina Mrs. Fuentes? Pero ano? Puro kapalpakan lang po ang ginawa niya kaya isang araw pa lang siya sa trabaho nasisante na. Ay nako, hindi na pwede yun ngayon. Nasa critical na sitwasyon na tayo. Kaya kailangan magtrabaho na, yang Ren na yan. Kayanin niya anumang trabahong ibigay sa kanya. Basta ang mahalaga may maabot siyang pera sa akin. Narinig kong sabi ni inay. Sa pagkakataong ito ay lumapit na ako sa 3 kong kapamilyang nag-uusap. Ito na pala si Ren. Inimporma ni Kuya Andoy sa aming mga magulang. Ren, ipapasok kita bilang janitor. Pero kapag nandun ka na, huwag kang palampa-lampa at pabagal-bagal sa trabaho. Magsipag ka. Kapag ginawa mo yon, sigurado akong tatagal ka doon. Sabi sa akin ng aking ama. Kailangan mo na magtrabaho para naman may pakinabang ka. Hindi yung pahila-hilata ka lang dito. Dagdag pa nito. Tumutol ako sa huling sinabi ni Itay sa akin. Hindi po ako humihilata dito, Itay. Kahit po wala akong trabaho marami naman po akong ginagawa rito sa bahay. Para na nga po akong alila dito. Buong pagtitimpi kong sabi. Abay dapat lang na alilain ka dito sa bahay. Kahit man lang dyan magkaroon ka ng silbi. Sabi ng aking ina. Na kung magsabi siya ng ganun ay parang hindi niya ako tunay na anak. Pero iba pa rin yung nagbibigay ka sa amin ng pera, no? Pera ang kailangan namin, hindi ikaw, ang sabi pa ni Itay. Sa pagkakataong yun ay umalis na ako at dumiretso sa kwarto namin ni Kuya Andoy. Doon ay ibinuhos ko ang lahat ng aking sama ng loob sa pamamagitan ng pag-iyak. Samantala ay nagkaroon ako ng trabaho bilang janitor. Pero dahil sa 16 pa lamang ako ay napilitan akong mandaya ng edad. Papadudot pinagbuti ko talaga ang trabaho para maregular ako. Ayoko na kasing maranasan na minamaltrato dahil tingin nila ay pabigat lamang ako sa kanila. Pero kahit na nagbibigay na ako ng pera sa aking mga magulang ay hindi pa rin yon sapat para mahalin at ituring nila akong kabilang sa pamilya. Hanggang sa dumating ang isa na namang pagsubok sa aming pamilya. Natanggal sa trabaho si Itay dahil binawasan noon ang maintenance and security personnel ng eskwelahan. Pero maswerte pa rin ako kahit papaano kasi hindi ako napasama sa mga natanggal. At dahil hirap din si Itay sa paghanap ng trabaho kaya nagbabaka sakali na lamang siya sa swerte sa pamamagitan ng sugal na siyang nagiging ugat ng pagtatalo nila ni inay.
Alam mong nasa critical na tayong sitwasyon tapos nakukuha mo pang magsugal? Ayan, imbis na iniipon mo yang natitirang pera mo nakukuha mo lang yang gamitin sa sabong. Tapos nung nakaraan lang, yung binigay na pera ni Donna pinang-inom mo lang sa mga kaibigan mo. Hay nako, wala talaga sa diksyonaryo mo ang pag-iipon. Narinig kong sermon ni inay sa aking ama. Makakahanap din ako ng trabaho. At saka nandyan naman si Donna, Andoy at Ren. May mga trabaho naman sila. Narinig ko namang sabi ni Itay. Kaso ang problema hindi sapat ang kinikita nila para sa pang-araw-araw na gastusin natin. Tapos eto pa, kakarating lang ng bill sa kuryente at alam mo kung magkano ang babayaran natin. Mahigit 2,000 piso. Eksakto lang yon sa binibigay sa atin buwan-buwan ni Donna. Yung kinikita naman ni Andoy sapat lang sa pagkain. Yung kinikita naman ni Ren sa pagiging janitor parang barya lang. Ang sabi pa ni inay. Bakit kasi hindi mo pa paghanapin ng bagong trabaho si Ren na may malaki-laking sahod para naman maramdaman natin yung kinikita niya? Narinig kong suhestyon ni Itay sa aking ina. Sa pagkakataong yon ay lumapit na ako sa aking mga magulang. Sinabi ko sa kanila na hindi ako mag-resign sa trabaho dahil mahirap maghanap ng bagong trabaho. Lalo na't wala pa ako sa hustong gulang. At tulad ng aking inaasahan ay pumayag naman sila pero palagi nilang ini-insist sa akin na lakihan ko parawang ibinibigay ko sa kanila. Nangako naman ako sa kanila na gagawin ko ang lahat kahit na mag-overtime pa ako para lumaki ang bigay sa akin. Ngunit makalipas pa ang ilang buwan ay minalas ako na mapasama sa tatanggaling empleyado ng eskwelahan. Nalungkot ako at natakot dahil alam ko na ang mangyayari sa akin. Oras na malaman nila na wala na naman akong trabaho. At hindi nga ako nagkamali, Papa Dudut, dahil noong ipinagtapat ko sa kanila na tanggal na ako sa trabaho ay bumalik na naman sila sa dating pagtrato sa akin. Ngayong wala ka ng trabaho pagsumikapan mo namang makahanap ulit ng bago. Yung may malaking sweldo naman, para naman maramdaman namin yung pagtulong mo. Alalahanin mo rin, nawalan din ako ng trabaho, kaya kayo lang nina Donna at Andoy ang inaasahan namin, ang sabi sa akin ng aking ama. Huwag po kayong mag-alala, Itay, bibilisan ko pong makahanap ng trabaho, paggagaranti ako sa kanya. Kung hindi ka lang sana maarte dyan pwede kang pumatol sa bakla tapos pirahan mo. Tulad niyan, nandiyan naman sina Lali at Andy. Sigurado ako magbibigay yung kagad ng pera kapag humingi ka. Suhestyon sa akin ni Itay. Itay naman, hindi po ako papatol sa bakla para lang magkapera. Tutol ko sa mungkahin ni Itay sa akin. Sus, arte ka pa. Sige, magpakadesente ka pero mamamatay ka sa gutom. Pagpapatuloy ni Itay. Sa pagkakataong ito ay sumingit na sa usapan si inay. Delo, hindi malakas ang sikmura ni Ren, di tulad mo nun. Hindi kayang magpakama ni Ren sa mga bakla at matrona tulad ng ginagawa mo dati para lang magkapera. Kuring, kung mag-iinarte pa yung anak mo, hindi siya aasenso niyan. At saka sayang naman ang itsura ni Ren. O tingnan mo matangkad, maputi, gwapo. Tapos sariwang-sariwa pa. Sabi ni Itay kay inay habang tinuturo ako. Pagkatapos ay bumaling siya sa akin. Alam mo rin, kung kasing gwapo mo lang si Ando baka pinag-callboy ko at torero ko na yun. Papadudot na paisip din ako sa suhestyon na yun ni Itay. Kaso noong mga panahong yun ay naiisip ko pa lamang ay para na akong nasusuka. Parang hindi ko kakayaning ibenta ang katawan at puri ko kapalit ng pera. Kasi mukhang sinusubok talaga kami ng tadhana dahil dumating ang problema kay Andoy at nabaon nito sa utang. Dahil dito ay halos kakarampot na lamang ang ibinibigay niya sa aking mga magulang. Kaya napilitan akong maghanap ng panibagong trabaho. Hanggang sa isang araw ay kinausap ako ni Itay. May nalaman siyang trabaho na pwede kong pasukan. Mas malaki ang sahod kumpara sa pagiging janitor. Papayag na sana ako kasi nalaman kong
Sa isang gay bar pala ako balak pagtrabahuhin. Huwag kang mag-alala rin. Waiter lang naman ang papasukan mo doon. Sabi sa akin ni Itay. Pilit niya akong kinukumbinse. Sa huli ay wala din akong nagawa. Kinabukasan ay sinamahan ako ni Itay sa gay bar at doon ay nakausap namin si Dovie, ang may-ari at magiging amo ko. Nagkataon din na dati pala itong bugaw ni Itay nung nagko-call boy pa ito. Papadudot agad naman akong tinanggap ni Dovie bilang waiter. Bagamat ayon sa kanya, bagi daw ako maging macho dancer o di kaya ay webcam performer. Papadudot naging maayos naman ang unang buwan ko sa gay bar bilang waiter. Hindi man ako macho dancer pero medyo naaasiwa ako noon sa aking uniforme na latex pants tapos ay topless. Dahil sa suot ko ay napagkamalan din akong macho dancer at nakakatanggap ng sari-saring panghihipo at pambabastos. Pero tiniis ko yon alang-alang sa malaking sahod. Ngunit hindi pa rin masaya ang aking pamilya sa perang inaabot ko sa kanila. O maaring malaki ang sahod ko doon kumpara sa sinasahod ko sa dati kong trabaho pero nakatanggap pa rin ako ng reklamo sa pamilya ko. Papadudot hindi ko alam kung ano ang gagawin ko ng mga panahong yon. At ilang buwan pang lumipas ng sunod-sunod, ang problemang dumarating sa buhay namin ay napilitan na akong kumapit sa patalim. Samantala habang nagtatrabaho ay nilapitan ako ng aking amo na si Dovie. Ang sipag mo naman dyan at saka maayos naman ang trabaho mo. Sa tingin ko dapat ka lang bigyan ng increase sa sweldo mo, sabi niya sa akin. Natuwa naman ako at nagpasalamat sa kanya. Siya nga pala, ilang taong ka na ulit? Tanong pa niya sa akin. Natigilan ako saglit at medyo kinabahan. 18 po, pagsisinungaling ko. Hindi ako naniniwalang 18 ka rin, tapatin mo ko, ilang taong ka na talaga. Napalunok ako. Alam na yata ng boss ko na nagsisinungaling ako sa edad, kaya no choice ako kundi ang aminin ang totoo sa kanya. Sir Dovie, 16 pa lang po ako, pagtatapat ko. Sabi ko na nga ba tamang hinala ko na nandaya ka ng edad? Patuloy ng aking amo. Pero hindi siya galit sa ginawa ko. Sir, tatanggalin niyo po ba ako sa trabaho bilang waiter? Kinakabahang tanong ko. Ayaw ko kasing mawalan ulit ako ng trabaho. No, hindi kita tatanggalin kasi masipag ka naman. At saka tatanggalin ba naman kita samantalang namumroblema ang pamilya mo sa pera. Kapag tinanggal kita, kawawa naman kayo. Wala kang perang may iaabot sa mga magulang mo. Konsensya ko pa yon, ang sabi niya sa akin. Sa pagkakataong yun ay nakahinga ko ng maluwag. Salamat po Sir Dovie. Huwag po kayong mag-alala at pagbubutihan ko po ang trabaho ko. Napatingin sa akin ang aking boss at napangiti. Gusto mo bang kumita ng mas malaking pera? Tanong niya ulit sa akin. Siyempre naman po, oo. Gusto ko po kasing makatulong sa pamilya ko. Excited na sagot ko. Ano pong gagawin ko sir? Simple lang, maghubad ka at magsayaw sa harapan ng entablado. O di kaya alam mo na walang excitement ko sa muka. Pero Sir Dovie, parang hindi ko po yata kaya yun. Sabi ko. Akala ko ba kakayanin mo ang lahat? Isipin mo rin. Para ito sa pamilya mo, malaking pera ang kikitain mo. As in limpak-limpak na salapi. Pag-iengganyo sa akin ni Dovie. Pero puri ko po ang kapalit. Kinakabahan kong wika. Aanhin mo naman ang puri mo kung mamamatay ka ng dilat ng mata dahil sa gutom. Ren, pag-isipan mo mabuti. Sa panahon ngayon kailangan mo maging praktikal. Anong ngayon kung ibenta mo ang katawan mo? Wala namang mawawala sa iyo kasi lalaki ka naman. At saka naniniwala ako na kapag nasubukan mo na at nakahawa ka na ng malaking pera makakalimutan mo yung puri mo. Ano Ren? Naghihintay si Dovie ng aking sagot. Pag-iisipan ko po. Tangi ko lang nasabi.
Huwag mo nang pag-isipan pa rin, naririto na ang oportunidad. Huwag mo nang pakawalan pa. Huwag mong sayangin ang kakisigan mo. Pagkakitaan mo yan. Natahimik ako at pinag-isipan ang sinabi ng aking amo. Palagay niyo po sir, papasa po ba talaga ako sa trabahong yan? Tanong ko. Oo naman, gwapo ka naman. Actually, ikaw ang pinakagwapo sa mga lalaking naririto. Na-excite na wika pa ni Dovie. Pero paano naman po yung katawan ko? Papasa po ba? Tinignan ulit ni Dovie ang katawan ko dahil nakatopless pa rin ako ng mga oras na yon. Pasok na pasok ka pa rin. Magandang pangangatawan mo. Bukod doon ay matangkad ka tapos maputi at halatang halata na sariwa ka pa. Ano, tama ba ako? Virgin ka pa. Nahiya naman akong sumagot. Opo, virgin pa po ako. So ano rin, game ka na ba? Tanong sa akin ng aking amo. Hindi ako kaagad nakasagot dahil na rin sa sobrang kaba. Naintindihan ko kung hindi ka kaagad makasagot. Ganito na lang. Bakit hindi mo subukan ngayon? Alam mo ba, merong isang kliyente tayo na nagka-crush sa'yo. Fritz ang pangalan. At alam mo ba, mayaman yung lalaki. Pagpapatuloy ni Dovie. Pagkatapos noon ay hinila niya ako papunta sa sinasabi niyang kliyente na Fritz ang pangalan. Naghihintay ito kanina pa sa isang kwarto. At nang makita ako ay para itong asong ulol na uhaw sa aking murang katawan. At yun nga papadudot, iyon ang unang experience ko. Napapapikit na lamang ako habang nilalakbay niya ang aking katawan. Sa una ay nakakakaba pero nakalimutan ko rin yon. At nagpapalitan na ng ligaya. Lalo na nung binigay ni Fritz sa akin yung 1,500 na bayad niya sa puri ko. Pagkatapos ng una kong experience kay Fritz ay muli akong kinausap ni Dovie para alamin ang aking naging experience. Sabi ko sa kanya ay pumapayag na ako sa ganong klase ng trabaho. Papadudot nung una talaga ay sobrang nahirapan ako sa ginawa ko. Hindi ko masikmura na ibenta ko ang mura kong katawan sa mga taong hayok sa laman pero dahil sa iniisip ko ang kapakanan ng aking pamilya ay tinis ko lamang ang lahat. Hanggang sa tumagal ay nasanay na rin ako. Papadudot pinagpatuloy ko na ang ganong trabaho at nakipagbigay na ako ng malaking pera sa pamilya ko. At doon ay naranasan ko na kung paano pahalagahan at mahalin. Nakita ko sa kanila ang kasiyahan na siyang nagpataba talaga ng puso ko. Kaya kahit na mahirap ang aking ginagawa ay tinis ko na lamang yon. Makita ko lamang na masaya at sagana ang aking pamilya. Bukod sa pagiging macho dancer at callboy ay sari-saring racket ang ginawa ko noon. Para kumita ng malaki para may abot sa pamilya ko. Nandiyan na yung pinasok ko yung mundo ng webcam performance. Unay nagkaroon ako ng alter account sa Twitter at nagpost ng aking mga adult solo videos. Noong una ay katawan ko lamang at ang aking pagkalalaki ang aking ipinapakita sa webcam. Pero hindi nagtagal ay pinakita ko na rin ang aking mukha dahil mas malaki ang bayad. Magsa 17 years old na ako that time. Siyempre papadudot naging masaya naman ang buong pamilya ko sa inaabot ko. At doon ay naramdaman ko sa kanila kung paano pahalagahan na hindi ko noon nararamdaman nung walang-wala ako. Sa kabilang banda, hindi na nagtanong pa sa akin ang pamilya ko kung saan ko nakukuha ang perang inaabot ko sa kanila. Hindi ko na rin sinabi ang tungkol sa sideline ko bukod sa mukhang wala rin naman silang pakialam kahit na malaman pa nila ang katotohanan. Papadudot hindi naglaon ay lumaki. Nang lumaki rin ang pangangailangan ng pamilya ko kaya naisipan ko nang magkaroon pa ng ibang mapagkakakitaan. Simula kasi nung malaking pera na ang inaabot ko sa mga magulang ko ay hindi na naghanap pa ng trabaho si Nayday at Kuya Andoy. Okay lang yun sa akin, total ay sobra-sobra naman ang kinikita ko. Pero nagpatuloy pa rin sila sa pagiging demanding. Buti naman at umuwi ka na. Nasaan na yung pera?
Tanong sa akin ni inay nang minsang maabutan ko sila sa labas kinaumagahan. Dahil pagod at inaantok na ako ay inabot ko na lamang kay inay ang 5,000 kita ko. Malaki ang kinita ko ng araw na yon dahil nag-live show ako sa mga mayayamang Becky. 5,000 heto lang? Tanong ni inay sa akin na halatang hindi satisfied sa ibinigay kong pera. Huwag po kayong mag-alala inay, madadagdagan pa po yan. Matamlay kong sagot sa aking ina. Bigla namang sumalubong sa amin si Itay at kinausap ang aking ina. Pahingi naman ng 2,000 dyan sa ibinigay ng anak mo. Demand nito. 2,000? Ay ang laki naman sus. Magtigil ka, ipangsusugal mo lang yung pera. Sayang. Pagtutol ng aking ina at agad na ibinulsa ang pera. Sus! Nagsalita ang hindi magastos. Ikaw nga dyan, diretso agad sa parlor para magpaganda. Pagkakuha mo ng pera sa anak mo. Ang sabi ni Itay. Medyo nawawala na siya ng pasensya. Kung gusto mo ng perang pangsugal, humingi ka dyan kay Ren. Sabi ni inay bago nagmamadaling pumasok sa loob ng bahay. Para hindi na siya mahinga ni Itay ng pera. Bumaling sa akin ang aking ama. Ren, baka may pera ka pa dyan. Pahingi naman. Tay, wala na po akong sobra. Pamasahe na lang po itong natitira sa akin. Magalang na sagot ko sa aking ama. Pero lalong naging demanding siya sa akin. Anong walang pera? Hindi ako naniniwala sa iyo. Sige na, pahingi na. Pagtataya ko lang sa sabong. Malay mo kasi manalo ako tulad nung dati. Buti naman at dumating si Ate Donna para sumaklolo sa akin. Itay, tama na po yan. Huwag niyo na pong pilitin si Ren kung wala na siyang pera. Sagot niya sa aming ama. Donna, hindi lang naman ako ang makikinabang sa napapanalunan ko sa sabong, no? Lahat tayo, sabi naman ni Itay. Pero Itay, sugal pa rin po yun. Minsan lang po kayong manalo sa sugal. Hindi po ba kayo nanghihinayang sa perang pinagpapaguran ni Ren? Ang sabi ni Ate Donna. Pwede ba Donna? Huwag mong hawahan si Ren sa kadamutan mo. Halatang napipiko na si Itay sa aking kapatid. Para maiwasan naman ang paglala ng kanilang pagtatalo ay nagpasya na lamang akong bigyan si Itay ng 2,000. Agad namang natuwa ang aking ama at dali-daling umalis patungo sa sabungan. Ate, hindi ba nasabi ko sa inyo na waiter ako? Pero hindi naniwala si Ate Donna sa aking sinabi. Ang laki naman ang kita mo para sa isang waiter. O baka naman sumasideline ka bilang macho dancer o di kaya nagbebenta ng sarili mong laman para magkapera. Nanunubok na sabi niya sa akin. Natahimik ako. Mukhang nakakahalata na sa akin si Ate Donna. Pero naisip ko rin na ano naman ngayon kung malaman niya ang katotohanan. Magsusumbong siya sa aming mga magulang? Samantala'y narinig pala ni inay ang usapan namin ni Ate Donna. Kaya lumapit siya sa amin. Donna, wala ka nang pakialam ha? Kung saan kinukuha ni Ren yung pera. Ano ngayon kung macho dancer siya o callboy? Wala namang mawawala sa kanya kasi lalaki naman siya. Ang importante nagbibigay siya ng malaking pera sa atin. Ang sabi pa niya sa aking kapatid. Papa Dudut, alam ko naman na hindi naman mahalaga sa pamilya ko kung saan ko kinukuha ang perang inaabot ko sa kanila. Ang mahalaga lang naman sa kanila ay masunod ko ang pangangailangan at luho nila. Kaya bukod sa pagmamacho dancer at callboy ay sumasideline din po ako bilang cyber performer at torero, Papa Dudut. Malaki talaga ang kinikita ko sa mga sideline na yon at dahil doon ay nakalimutan ko ng irespeto pa ang sarili ko. Ang mahalaga lang naman kasi sa akin ay mahalin ako at tanggapin ang sarili kong pamilya at tanging pagtulong ko sa kanila ang sagot para mangyari yon. Pero isang gabi habang nagpe-perform ako ng hubot-hubad sa entablado, ay laking gulat ko na lamang nang makita ko si Ate Donna. Umakyat siya ng entablado at hinila ako pababa. Siyempre nagkagulo noon sa loob ng gay bar pero walang pakialam noon ang ate ko. Kaya para maiwasan pa ang mas malaking gulo, agad ako nagsuot ng underwear at dinala ko siya sa aming dressing room.
Doon ay kinumpronta ako ng aking kapatid. Isang malakas na sampal ang aking natanggap mula sa kanya. Napasigaw ako sa sakit. Bakit mo ako sinampal, ate? Kumpronta ko. Sinampal kita kasi para matauhan ka sa mga pinaggagawa mo sa buhay mo. Halos maiyak ang ate ko sa kalunos-lunos na sinapit ko. Hindi ko na rin napigilang umiyak noon. Bakit ba, ate? Ano bang pakialam mo sa akin? Ano bang pakialam mo kung ibuyangyang ko at ibenta ang sarili kong katawan sa madla? Wala naman, hindi ba? Ren, hindi ko gustong saktan ka. Pero nag-aalala ako sa iyo. Wika ni Ate Donna. Hindi mo kailangan mag-alala para sa akin, ate. Naiiyak ko ng sagot. Kapatid kita. At hindi ko maaatim na ibenta mo ang iyong katawan at dangal para lang sa kakarampot na pera. Teenager ka pa lang. Huwag mong sirain ang buhay mo. Umiiyak si Ate Donna sa harapan ko. Sa lahat ng kapamilya ko ay siya lamang ang nagpakita ng concern sa akin. Papadudot, hindi na ako nakapagpigil noon at ibinuhos na ang kinikimkim kong sama ng loob. Alam mo, ate, sa totoo lang ay ayaw ko rin ang ginagawa ko pero wala akong mapagpilian kasi heto lang ang alam kong paraan para kumita ng malaking pera. Wala naman akong narating hindi tulad ninyo ni Kuya Andoy na nakatapos ng high school. Ako hindi. Sa palagay mo, anong kinabukasan na naghihintay sa akin? Paano ako kikita ng malaking pera sa marangal na paraan? Ate Donna, walang kaso sa akin kahit babuyin pa ng mga taong nasa loob ng gay bar na yan ang buong pagkatao ko. Ang importante lang naman sa akin ay maranasan kong pahalagahan ng sarili kong pamilya na hindi ko naranasan noon. Ate Donna, pera lang ang sagot para matanggap ako ng sarili kong pamilya. Pera lang ang sagot para maramdaman kong mahalaga ako sa buhay ninyo. Umiiyak kong sagot. Ren, patawarin mo kami. Hindi mo kailangang babuyin ang sarili mo para lang mahalin ka namin. Nakikiusap ako sa iyo, Ren, pahalagahan mo muna ang sarili mo bago kami. Itigil mo na yung ginagawa mo. Payo sa akin ng aking kapatid. Papadudot, nagpatuloy ako sa ganong gawain. Nakalimutan ko na ang lahat. Pati na ang awa sa sarili ko kasi iniisip ko lamang ang pamilya ko. Pero hindi ko akalain na magkakaroon din pala ng hangganan ang lahat. Dahil dumating din ang pagkakataong binayo ako ng isang malaking pagsubok. Papadudot, dahil sa makamundong trabaho ko ay nahawahan ako ng HIV at ang karelasyon kong si Fritz ang may kasalanan. Noong magpositibo ako ay nanlumo talaga ako at masasabi kong yun na talaga ang katapusan ng mundo ko. Pero sa kabila ng pagsubok na yon, sinikap kong magpakatatag at sinubukan kong lumapit sa mga kapamilya ko para ipagtapat ang aking sakit. Pero imbes na tulungan nila ako sa aking problema ay ipinagtabuyan nila ako. Papadudot doon ko na pagtanto na kahit kailan ay hindi nila ako matatanggap bilang kapamilya ng walang naiaabot na pera. Masakit man yon sa akin pero tiniis ko yon. Samantala'y nag-decide na lamang akong umalis noon sa bahay namin nang hindi nagpapaalam. Papadudot hanggang ngayon ay hindi pa rin nila alam ang kalagayan ko. At alam ko naman na kahit malaman pa nila yon ay wala rin silang pakialam sa akin. Papadudot, bakit may ganong pamilya? Bakit parang mas mahalaga pa sa kanila ang pera kesa sa sarili nilang kapamilya? Ano bang gagawin ko sa pagsubok na ito sa buhay ko? Sino ba ang pwede kong masandalan sa mga oras na ito? Pinanganak lang ba ako para mag-isa, Papadudot? Sana'y palakasin ninyo naman ang loob ko. Dito ko na lang po tatapusin ang lahat. Sana'y mabasa nyo ito at maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Ren. Maraming salamat, Ren, sa pagbabahagi mo ng iyong istorya sa Papadudot Stories. Nakakalungkot at nakakaiyak ang sinapit mo sa kamay ng iyong pamilya. Sa totoo lang ay napapaisip kami kung
Talaga bang sila ang tunay mong pamilya o hindi? Sa iyong kwento ay hindi ka nila trinato bilang kapamilya at sa halip ay pinagtabuyang ka lamang nila nang ma-realize nila na wala ka ng magiging silbi sa kanila. Mga kaibigan, malungkot din ang sinapit ni Ren na sa murang edad ay napilitan siyang ibenta ang kanyang katawan para lamang ma-please niya at maramdaman niyang mahal siya ng mga ito. Pero sa kabila ng sakripisyo niya ay binaliwala lamang siya ng kanyang pamilya. Sa totoo lang ay hindi pamilya ang tawag doon ha, at kung ano man ang dahilan nila ay hindi dapat gawing rason para maltratuhin na lamang ng ganon si Ren. Ren, kung nakikinig ka man ngayon, magpakatatag ka. Hindi ka man makakuha ng pag-aalaga at atensyon sa iyong pamilya. Naniniwala kung merong mga taong ibibigay sa iyo ang Panginoon para makasama mo at makatulong sa pinagdadaanan mo ngayon. Kaya huwag mong isipin na pinanganak kang nag-iisa dahil alam nating hindi yon hahayaan ng Diyos. Ren, huwag kang sumuko at ikaw ay magbalik loob sa ating Panginoon. Naniniwala kaming malalampasan mo rin ang pagsubok na yan sa iyong buhay. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel para sa mga araw-araw naming upload ng mga horror stories. Narrated by Jason Steele. Ganon din po, mag-subscribe po kayo sa Gianna Vlogs, ang aming weekly family vlogs. Maraming salamat po sa inyong lahat.